Barangay Love Stories. Love Stories. Bukod sa pamilya natin ay malaki rin ang ginagampanan ng mga taong nakakasama natin sa araw-araw upang mahubog ang ating pagkatao. Kaya nga mahalaga na magkaroon tayo ng mga kaibigan na tutulong sa atin upang magtagumpay tayo sa buhay at dadamay sakali namang dumaan tayo sa pagsubok. Ikaw kapuso, meron ka bang maituturing na tropa? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa ating avid listeners. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Lily. 32 years old at isa po akong public school teacher dito sa Rizal. Last year ko lang po talaga na-discover ang programa ninyo lalo noong nagka-pandemic. At aminado po ako na na-addict na ako sa pakikinig ng mga storyang tinatampok ninyo. Kung kaya napagdesisyonan ko pong subukang sumulat at baka sakaling mabasa ninyo ang kwento ko. Papadudot, uli na po ako sa mga magulang at bata pa lamang ako nang mamatay ang tatay ko dahil sa isang aksidente sa construction site na pinagtatrabahuhan niya. Samantalang kakapasa ko pa lamang noon sa board exam nang iwan din ako ni nanay. Wala po akong kapatid at karamihan sa mga kamag-anak namin ay nasa probinsya. Tapos ay hindi pa kami ganon kamapera noong araw. Kaya masasabi ko na sobrang naging challenging ang school days ko. Mabuti na lamang dahil sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ko noon, kasanggat kasama ko ang 3 kong best friends. At kung tutuusin ay hindi lang po story ng buhay ko ang gusto kong ibahagi sa ating mga kabarangay, ngayong tanghali kung hindi kwento naming magtotropa. Pang ilang buntong hininga mo na yan, V? Sa totoo lang ako mismo, hindi ko na mabilang kung nakailang buntong hininga na ako. At ang malala pa niyan, kanina pa ako nakatitig dito sa laptop ko, pero wala pa ako nasusulat kahit isang sentence. Kung pagod ka at wala kang mapiga, huwag mong pilitin ang sarili mo dahil ikaw lang din ang mahihirapan. Trust me. Pero alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin na makapag-contribute sa school paper natin, di ba? Buisit naman kasing lalaking yun. Kung kailan may deadline ako, tsaka pa sumabay. Hindi naman sa pagiging chismosa. Pero worried lang din ako. May problema ba kayo ni William? Major problem talaga, Bes. Kasi ba naman nakipag-break na sa akin ng tarantado? At siya pa talaga yung may gana magmalaki samantalang siya tong nagloko? Ang kapal ng mukha, di ba? Sandali. Anong ibig mong sabihing nagloko? Isang beses nahuli ko siya nakikipag-flirt dun kay Bernadette. Kilala mo yun, di ba? Tapos todo deny pa siya na hindi raw sila close at nagpatulong lang sa kanya dun sa subject kung saan magkaklase sila. Pagkatapos, kamukat-mukat mo, may nakapagtimbre sa akin na palagi nga raw silang magkasama lalo na kapag busy ako sa mga project at subject ko. And then, nung pupunta ako sa building nila para sana sabay kaming mag-lunch. Aba, nandun sa ilalim ng puno ng mangga sa may likod at nakikipaghalikan sa babae niya. Sana talaga pinutaktay ng mga bubuyog yung lalamunan nilang dalawa dahil ang kakati nila. Seryoso ba yan? Napakagago naman pala ng lalaking yun. Ay, sorry V. Kasi wala akong idea sa pinagdadaanan mo. Ano ka ba? Wala namang kaso yun, Bes. Tsaka alam ko rin naman na busy ka sa mga subject mo. Tapos may ginagawa pa tayo rito sa publication. Kaya lang, hindi ko pa rin mapigilang malungkot eh. Dahil nga sa nangyari kasi kahit na ilang buwan lang na naging kami ni William, minahal ko na ang lintik na yon. Tapos ipagpapalit lang ako sa mukhang tiyanak. Sabihin mo nga, Bes, pangit ba ako? Hindi ba ako karapat-dapat sa kanya? Okay, makinig ka sa aking mabuti. Hindi ka pangit. Hindi ko sinasabi to dahil magkaibigan tayo. Pero kumpara naman sa Bernadette na yon,
Di hamak na mas maganda ka, okay? Higit sa lahat, deserving ka. Siguro hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Alam ko masakit at malungkot. At until now, nanghihinayang ka pa rin dahil sa breakup nyo. Pero isipin mo na lang, mas lalo ka lang masasaktan kung nagtagal kayo. Ngayon pa nga lang ganyan na ang ugali ng lalaking yan. What if kapag nagkatuluyan pa kayo sa future, di ba? Kung sa bagay, sa ganda kong to, baka tumanda akong maaga sa konsumisyon kung kami pa rin ni William. Tapos lolokohin niya ako behind my back. Mabuti na lang pala nangyari to na maaga. Thank you talaga, Bes, ha, sa pagpaparealize sa akin ng mga bagay-bagay. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka? Naku, tignan mo to ng bola pa. Pero seryoso, V. You deserve the world. But the world doesn't deserve you. Ikaw talaga? Writer ka nga, kaya ang galing-galing mo magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siguro balang araw makikilala mo rin ang lalaking nakatadhana para sa'yo. Sa ngayon, enjoyin mo lang ang journey. Welcome back sa pagiging single! Oo nga, no? Sige, kain tayo sa cafeteria. Libre ko. Oh, para saan at may paglibre? Para i-celebrate ang pagbabalik loob ko sa club nating mga single. Ang dami mo talagang alam. Ayaw mo ba? Sige ka, ako na lang. Baka sakaling ganahan na ako magsulat ng article kapag nabusog na ang tiyan ko. Uy, biro lang. Siyempre libre yan. Sama ako. Isang mananahe ang nanay ko, Papa Dudut. Samantalang construction worker naman ang tatay ko. Si nanay ay taga Iloilo at si tatay ay taga Samar. Tapos sa Novaliches po sila nagkakilala hanggang sa nagsama na nga sila at bumuo ng isang pamilya. Hindi nagtagal ay napadpad sila dito sa Rizal at pinanganak na ako. Sakto lang sa kinakain namin ang kinikita nila, pero sa kabila ng lahat ng ito ay iginabang ng mga magulang ko ang pag-aaral ko. Nung araw naman kasi ay hindi pa ganon kamahal ang mga bilihin at libre pa ang pag-aaral sa mga public school. Kung merong mang pagkakagastusan, baon na lamang at iba pang mga projects. Kaya nga kahit papaano ay nairaraos ko ang pag-aaral ko sa elementary at high school. Noong mag-college ako ay patay na po si tatay. Kaya kay nanay naatang ang responsibilidad para makapagtapos ako. Mabuti na lang dahil sinuwerte naman akong naging scholar. Nasa second year na ako noon sa kursong education nang makilala ko si Via. Naging kasamahan ko siya sa school publication namin. Maganda, sophisticada at yayamanin, ganyan ko po i-describe ang kaibigan kong yon. Palibasa may kaya naman po talaga ang kanyang pamilya dahil parehong negosyante ang mga magulang niya. Pero sa kabila ng estado nilang yon ay nananatiling down to earth si Via. Bagay na naging dahilan pa para maging close kami, Papa Dudut. Nag-lunch ka na ba? Kanina nung umalis ako, nakaupo ka na dyan sa harap ng computer. Tapos until now, nandyan ka pa rin? Oh well anyway, may bit-bit naman akong… Pagkain? Oh, Rafi! Hello, Lily. Hello din. Pero teka, nasaan ang pagkain? Ngayon ko lang naramdaman na nagugutom na pala ako. Ikaw talaga? O ayan, pasalamat ka, best friend kita. Salamat po! Maiba tayo. Anong ginagawa ng campus heartthrob sa munti nating quarters? Campus heartthrob talaga? Mapagbiro ka rin, Miss Editor-in-Chief, ha? Uy, wag mo na nga akong asarin. Ikaw kaya ang naunang mang-asar, Bes. Nakalimutan mo na ba? Nagpapahanap ka sa akin ng magaling kumuha ng pictures para sa foundation day natin? Oh, ayan! May I present to you our very own Mr. Campus Heartthrob at your service! Tingnan mo, ayan ang mga sample shots ni Rafi. At nalaman ko yan nung isang beses na nakita ko siyang kumukuha ng picture dun sa garden. Ang taray, di ba? Wow!
Hindi ko alam na may talent ka pala sa photography, Rafi. Ano ba ang genre mo? As you can see, interested ako sa wildlife photography. At suportado naman ng parents ko ang hobby kong yan. Pero this past few weeks, nahilig naman ako sa photojournalism. Itong nasa next pages, yan ang mga sample shot ko. Wow, ang gaganda! Kaya nga nang sabihin ko na naghahanap tayo ng photojournalist, hindi na ako nagdalawang isip na yayain si Rafi. Mabuti na lang dahil pumayag siya. Actually, kabado ako kasi first time ko palang kung sakali. Pero willing naman akong patunayan ang kakayahan ko. Wala namang problema doon dahil nakikita ko naman na may talent ka. Kaya lang, wala ka bang event during our foundation day? Wala naman. Sa ngayon, marami akong gustong subukang gawin. Kaya pahinga muna ako sa mga pageant at hosting. Kaya nga if bibigyan niyo ako ng chance na maging member ng school paper, siguradong magiging magandang experience yon para sa akin. Okay, tanggap ka na. Ha? Ang sabi niya, tanggap ka na raw, Raf. Welcome sa publication! Wow! Thank you, Via! Oh no! I got carried away. Pasensya na. Mukha nga. Kasi kulang na lang hindi makahinga ang best friend ko sa pagkakayakap mo. Best, tumiga ka nga dyan. Bakit? Wala naman akong ginagawa ah. Papadudot, matangkad, guwapings at maputi kung sa pisikal na katangian ay pang-artista po talaga ang itsura ni Rafi. Kung sa bagay hindi siya babansagang heartthrob sa campus namin kung simple at ordinaryong estudyante lamang siya. Kilala ko siya dahil ilang beses ko na rin siya noong na-interview para sa mga feature articles na sinusulat ko for our school paper. Lalo na sa tuwing nire-represent niyang school pageant ang kurso nila at masasabi ko na mabait at hindi mayabang si Rafi. At dahil nga may talent naman siya sa photography kaya naging regular na miyembro na rin siya sa publication namin. Papadudot, doon na nga rin po nadagdagan ng isa ang friendship namin ni Via sa katauhan ni Rafi. Bago po noon magumpisa ang huling semester ng ikatlong taon namin, ipinakilala ni Rafi sa amin ang pinsan niya na si Erwin. Isang transfer sa school namin at isang prom di Papadudot. Naging magkaklase nga po at ang magpinsan at di nagtagal ay niyaya ni Rafi si Erwin na mag-contribute ng mga tula at short stories na sinusulat niya sa aming school magazine. Aminin ko na sobrang fascinated po talaga ako sa mga piyesa ni Erwin dahil napakaganda, madamdamin at malakas ang datingan ng mga yon. Simula noon ay kinasabigan ko na ang bawat kwento o tula na ipinapasa niya. Papadudot dahil nga prom D, madalas na niyayaya ni Rafi ang pinsan niya na sumama sa amin ni Via. Bagay na wala namang pong kaso dahil mabait naman si Erwin. Although mas maingay si Rafi. Pareho naman po silang kalog lalo noong naging at ease na si Erwin sa amin. At dahil nga sa madalas naming pagha-hangout na apat ay doon na nga po nabuo ang mas malalim naming pagkakaibigan. At napatunayan ko po yon nang magkasakit ang nanay ko noong nasa huling semester na kami bago ang graduation. Ano ka mo? May CKD si Tita Margie? Pero kailan pa, Bes? Ay. Nitong nakaraang linggo lang matapos namin magpa-check up. Matagal ko na kasing kinukumbinsi si nanay na magpunta na sa doktor dahil panay ang reklamo niya na palagi siyang napapagod. Tapos madalas ring namamaga yung paa at kamay niya. Pero sabi niya ayos lang naman siya. Alam ko na pinoproblema niyang ibabayad sa doktor kaya kahit hindi na okay, tinitiis na lang niya yung sakit. Mabuti na nga lang dahil may nagpa-tutor sa akin at kumita ako ng kaunti, kaya napilit ko rin siyang magpa-check up. Kaya
Kaya lang para naman kaming pinagsakluban ng langit at lupa matapos naming malaman ang dahilan ng kondisyon niya. I'm so sorry, Lily. Kahit wala kami sa sitwasyon mo, alam namin na mabigat ang dinadala mo ngayon. Lily, bilang mga kaibigan mo, nandito lang kami sa tabi mo para samahan at damayan ka. Salamat sa inyo ha. Malaking bagay na nandyan kayo sa tabi ko dahil kung ako lang baka nasiraan na ako ng ulo. Ikaw talaga. Siyempre, ano pa't magtutropa tayo, di ba? Kung ganun, anong plano mo, Bes? Last semester na natin, gagraduate na tayo. Yun nga, pero kailangan din kasi magdialysis ni nanay. Alam nyo, sobrang gulong-gulo na talaga ang utak ko ngayon at hindi ko alam kung sino ang lalapitan. Siyempre, mahalaga sa akin ang nanay ko. At gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maipagamot siya. Kaya nga, naisip kong huminto na sa pag-aaral at maghanap na ng full-time job. Ano? Seryoso ba yan? Ikaw na nagsabi. Nasa huling sem na tayo ng taon. Gagraduate na tayo. Ngayon ka pa talaga hihinto? Pero Lily, napag-isipan mo na bang mabuti ang desisyon mong yan? Oo, pinag-isipan ko na to ng 1,000 beses. Teka lang ha. Hindi ka man lang ba nanghihinayang? Kasi kami nanghihinayang para sa'yo. Anong gusto niyong gawin ko? Pabayaan ko na lang ang nanay ko? Guys, hindi ba kayo nakikinig? May sakit sa bato ang nanay at kailangan niyang magdialysis. Para lang sa kaalaman niyo, malaking pera ang kailangan sa gamutan niyang yun. At hindi ko kayang tustusan ng gastusin sa part-time job na meron ako. Kaya nga kahit na nakapanghihinayang, pikit mata ko na lang na isasangtabi ang pangarap kong makagraduate para lang sa nanay ko. Nandun na tayo. Pero sa palagay mo ba matutuwa si tita kapag huminto ka sa pag-aaral mo? Diba? Paulit-ulit mong sinasabi sa amin na pangarap ng mga magulang mo na makapagtapos ka sa college. Ito na, ilang buwan na lang mangyayari na. Huwag ka naman sanang bumitiw, Lily. Ano nga kasing gusto niyong gawin ko? Oo, nakapagtapos nga ako pero napabayaan ko naman ang nanay ko. Baka nakakalimutan ninyo kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Hindi ko maaatim na may mangyaring masama sa kaisa-isa kong magulang nang dahil lang sa sinasabi niyong pangarap na yan. Okay, naiintindihan namin ang pinanggagalingan mo, Bes. Alam din namin kung gaano mo kamahal si Tita Margie. Pero may point din naman si Rafi sa mga sinabi niya. Alam namin na mga kaibigan mo na hirap kayo financially. At kung may choice naman at resources, hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mong pangarap at matutulungan mo pa rin sa gamutan niya ang nanay mo. Kaya nga naisip ko na para mas matulungan kayo ni tita, kakausapin ko ang parents ko para tulungan kayong mailapit sa government agencies at sa mga private sector para matugunan ang pangangailangan ni Tita Margie. Bukod dun, kakausapin ko rin ng daddy ko na maipasok kayo sa foundation niya para ma-sponsoran din ang gamutan ng nanay mo, Lily. May mga kakilala ring doktor si Mami na pwede niyang i-recommend para mapanatag kang nasa mabuting kamay si Tita Margie. Pwede rin tayo magpa-fundraising para kay Tita Margie. Malaking bagay yung makukuha nating donations mula dun. Magandang idea nga yan, pinsan. Kung hindi nyo itatanong, may talent din sa pagganda tong si Erwin. Ito na yata ang magandang pagkakataon para maipakita sa madla ang tinatago niyang husay. Uy, sira. Puro ka talaga biro. Seryoso yun, baliw. Ayan, okay na. May plano na tayo. Kaya Bes, huwag ka namang problema masyado, okay? Katulad nga ng sinabi ni Rafi, nandito lang kaming mga tropa mo. Di ba nga walang iwanan? Maraming salamat talaga. Wala yun. Huwag ka nang umiyak. Sigurado, magiging maayos din ang lahat. Hiyang-hiya po talaga ako noon sa financial assistance at iba pang mga tulong na inoffer sa akin ng tropa ko, Papa Dudut. Palibasa ay hindi rin naman lingid sa kalaman nila na kami na lamang ni nanay ko ang magkasama sa buhay pagkatapos ay dinapuan pa siya noon ng karamdaman. Nang mga panahon na yon, may part-time job na ako. Pero hindi po sapat ang kinikita ko sa pagtututor para matustusan ang mga gamot ni nanay. Bukod doon ay may thesis pa kami kaya nga malaking bagay na nandyan ang mga kaibigan ko para alalayan ako. Dahilan para hindi ko na rin po bitawan ang pag-aaral ko noon. Tanda ko pa na sinabi ko sa kanila na may babalik ko rin ang mga naitulong nila pagdating ng araw.
Pero sinabi nila sa akin na nilista na lang nila yon sa tubig. Hindi nga nagtagal ay sabay-sabay po kaming nakapagtapos sa kolehiyo. Nang taon ding yon ay nag-apply ako sa isang private company bilang habang nag-review para sa licensure examination. Samantalang nakakuha naman kaagad ng regular na trabaho sa airlines si Via bilang flight attendant at nagtrabaho naman si Rafi bilang system administrator sa isa sa pinakamalaking tech company na ang head office ay nasa abroad at ganon din po si Erwin na isa namang software developer sa kasalukuyang panahon, Papa Dudut. Lily, bakit parang pagod na pagod ka yata? Kumakain ka pa ba? Ano bang klaseng tanong yan, Erwin? Siyempre, oo. Bes, nag-worry lang sa'yo yung tao. Ha? Bakit naman? Ayos lang naman ako. Sa amin ka pa talaga nagsinungaling, Lily? Samantalang ang tagal na natin magtutropa? Oo nga, nakakatampo na tuloy. Ano ba kasing ibig niyong sabihin? Hindi pa ba obvious? Ang itim na kaya ng mga eye bags mo. Tapos nangangayayat ka rin. Ang putla ng balat mo oh. Yung totoo, inaalagaan mo pa ba ang sarili mo? Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita-kita tapos ganyan pa ang itsura mo. Bakit? Itinatakwil niyo na ba ako? Ewan ko sa'yo. Worried lang kami para sa'yo, Lily. Kumusta ka na ba? Alam niyo, wala talaga akong maililihim sa inyo. Bawat hibla ng pagkatao ko alam nyo. Buti alam mo. So ano na nga ba ang problema? Tungkol ba kay Tita Margie? Sabihin mo lang baka makatulong kami. Marami na kayong naitulong at ako na nga ang nahihiya dahil kahit graduate na tayo at may kanya-kanya ng trabaho, palagi nyo pa rin akong inaalala. Harmless question. Hindi ba kayo napapagod o nagsasawa man lang na isipin ako paminsan-minsan? Kasi sa tuwing may nangyayari sa akin, palagi kayong nandyan para damayan ako. Huwag niyo sanang masamain. Thankful ako dahil may mga kaibigan akong maaasahan. Kaya lang hindi ko pa rin mapigilang isipin kung hanggang kailan ako magiging pabigat sa inyo. Hoy Bes, wait lang. Ang sabi mo? Sinong pabigat? Ha? Sino? Ilabas mo! Ikaw Bes ha, huwag kang dyan. Never kang naging pabigat. Ay... Kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin, Lily. Oo, palagi ka nga naming inaalalayan pero di ba? Ganun naman tayong lahat sa bawat isa kapag may pinagdadaanan. Nung binasted si Rafi nung nililigawan niya, nandun tayo. Nung ginost naman si Via nung ka-MU niya, magkakasama tayo. Bakit naman kailangan mo pang ipaalala ang lahat, Erwin? Napaka mo talaga. Ang akin lang, ano pang silbi ng pagkakaibigan natin kung hanggang salita lang naman tayo? Di ba? Oo nga, graduate na tayo ng college. May sarili-sarili na rin tayong buhay pero hindi pa rin naman natatapos doon ang pagkakaibigan natin eh. Di ba nga, tropa forever tayo? Nako, insan. Medyo cringy na yan ah. Uy, anong cringy ka dyan? Yun na yung motto natin noon pa. Ikaw nga yung nakaisip nun, di ba? Tapos ikaw yung nagkakaganyan. Baka ako yung nakikringeyan sa'yo. Alam nyo, the best talaga kayo. Pero tama naman kayo sa mga sinabi nyo. Siguro medyo stress lang ako dahil pakiramdam ko hindi pa rin nagbubunga ang lahat ng pagsisikap ko. Ilang buwan na lang exam ko na pero parang hindi pa rin ako handa. College pa lang tayo, may ibubuga ka na, Bes. Kaya nga scholar ka ng bayan, di ba? Naniniwala kami ni na Rafi at Erwin na handa ka na makakapasa ka at magiging licensed teacher. Matutupad mo ang pangarap mo at ng mga magulang mo. Basta pray lang palagi, maniwala at magtiwala ka. Tama si Via. Kapag kailangan mo ng kausap, one chat away lang kami. Ano pa 3 kami kung wala ni isa sa amin na malilibre pag kailangan mo? Kung busy yung dalawa, sigurado mapupuntahan ka ng isa sa amin. Basta Lily, palagi lang kaming nasa tabi, likod, tagiliran mo, bunbunan mo, kahit saan. Nandun lang kami lagi para sa'yo. Tropa forever eh. Parang pa-corny ka ng pa-corny, Erwin. Ikaw naman, pinatatawa lang kita. Uy! Ayan tayo sa mga biroan na yan eh.
Isa sa mga pinaka-paborito kong quotation tungkol sa pagkakaibigan na yung galing kay Helen Keller na mas naising ko pang maglakad sa kadiliman kasama ang aking kaibigan kesa sa liwanag ngunit nag-iisa. Papa Dudut, hindi po yun ang unang beses na encourage ako ng tropa ko lalo na kapag dinadalaw ako ng kalungkutan o di kaya ay pagdududa sa aking sarili. At napakalaking bagay po noon para gumaan ang mabigat na pasanin sa aking balikat. Kung tutuusin ay graduate na kami at may kanya-kanya ng trabaho at buhay. Pero hindi pa rin po nawawala ang communication namin sa isa't isa. In fact, nananatili pa rin pong active ang group chat namin magpahanggang sa ngayon. At palagi pa rin naming isineselebrate ang birthday ng isa't isa lalo kapag may pagkakataon. Nang dahil nga po sa pag-aalalay nila sa akin noon ay naging inspire ako dahilan para makapasa ako sa board exam. At di nagtagal ay naging lisensyadong guro na ako. Kaya lang Papa Dudut, ilang araw matapos naming ipagdiwang ang achievement ko ay lumala ang sakit ng nanay ko. Dahilan para isugod ko siya sa ospital. Pero hindi na po niya kinaya at doon na rin po siya binawian ng buhay. Nakakalungkot mang isipin Papa Dudut, pero salamat sa mga kaibigan ko na nagpatatag sa kalooban ko. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. May punto na ako na nga po yung pabirong nagtataboy sa kanila kesyo baka kailangan na sila ng mga trabaho nila. Pero sila na po mismo ang nagsasabi na nakapagpaalam naman sila ng maayos. Bukod doon ay mas kailangan ko sila. Kaya nga kahit mistulang durog na durog ang puso ko. Dahil sa mga nangyari kay nanay ay meron pa rin pong bahagi roon na masayang masaya at labis na nagagalak dahil alam ko at ramdam ko na hindi ako nag-iisa sa pagharap sa panibagong buhay ko, Papa Dudut. Naniniwala po ako na kapag pinapadapa tayo ng isang pagsubok, walang masamang mapagod at magpahinga o di kaya magluksa at umiyak. Pero ang pinakamabisa pa rin na paraan na dapat nating gawin para malagpasan ang mga trahedya sa buhay natin ay ang bumangon at magpatuloy, Papa Dudut. Kaya ilang buwan matapos mailibing si nanay at matapos kong isaayos sa mga gamit niya sa bahay namin ay muli ko pong pinagpatuloy ang pangarap kong makapagturo ako. Doon na ako nag-apply at natanggap naman sa isang pampublikong paaralan sa Rizal. At kung hindi na nga po inabutan ng mga magulang ko ang pagtupad ko sa mga pangarap nila para sa akin, alam ko sa kaibuturan ng puso ko na proud at masaya sila sa akin dahil sa mga tagumpay ko sa buhay, gaano man yon kaliit o kalaki. Mabilis pong lumipas ang ilang pang taon at mas lalo lang ding tumibay ang pagkakaibigan namin ng tropa ko. Bagaman nabawasan na ang madalas naming pagkikita dahil sa mga trabaho namin, ay hinding-hindi pa rin po namin nakakalimutang magkumustahan at magtsikahan online. Mag-iisa't kalahating oras na pero wala pa rin yung bruhat bruho. Ano Erwin, nasa na ba daw yung pinsan mong yun? Kanina ko pa nga tinitext pero walang reply yung mokong. Si Via ba? Di ba hindi naman ugali nun na malate? Ewan ko dun. Sin-zone lang ako sa chat niya eh. Teka, sabi mo sa Makati po manggagaling si Rafi, di ba? Oo, si Via naman manggagaling sa San Juan. OMG! Hindi kaya… Hello guys! Sorry late kami ni Rafi. Okay lang.
Pero bakit naka-holding hands kayo? Aber? Mabuti pa, maupo muna kami bago nyo kami gisahin. Okay. So, ano nangyayari? Guys, ano kasi? Huwag sana kayo mabibigla pero kami na ni Rafi. Uy, wow. Well, congrats! Yun na yun? Hindi ba kayo nagtaka? Hindi ba kayo binalot ng misteryo na, oh my gosh, may ganap ba? Na-frustrate na ako lahat-lahat kakaisip paano kami aamin sa inyo habang on the way dito. Tapos, ganyan lang ang mga reaksyon nyo. Ano bang inaasahan mong magiging reaction namin, Bes? Well, hindi ba obvious na masayang-masaya kami para sa inyo ni Rafi? Sabi ko naman sa'yo, Via. Alam na nila na may something sa atin eh. Correction. Matagal na naming alam. Ewan ko ba kung bakit ngayon lang kayo na-develop sa isa't isa. Sa bagay, bakit pa ba ako nagtanong? Napaka-torpe nitong pinsan ko. Ang sakit mo naman magsalita. Nasasaktan ka, torpe ka naman talaga. Hoy, Erwin, hindi torpe si Rafi ha. Low-key lang. Paano ba yan? Dahil kayo na, manlilibre kayo ah. Ayos! O-order ako ng marami nito para sulit. Hoy, sandali. Sinabi na ba namin pumapayag kami? Tsaka bakit naman ganon? Teka lang! Napaka-kontrabida mo rin ano? Baka nakakalimutan mo. Late rin kayong dumating. Gutom na kami ni Erwin eh. Sa sobrang gutom ko nga parang binutas na ng mga bulat itong tiyan ko. At kasalanan yung dalawa kapag nauwi na to sa ulcer. O siya, sige na. Panalo na kayo. Manlilibre na kami para naman makabawi rin kami sa paghihintay nyo. Hay nako, bakit ba kasi ako nagkaroon ng pinsan na kasing torpe mo eh? Uy, grabe ka na sa akin ha. Huwag mo na lang siyang pansinin, baby ko. Ano ka dito, kiss kita? Come to mama! Papadudot, kahit noong bago pa lamang kami graduate sa college, may pakiramdam na talaga ako na may namumuong magandang bagay dito kina Via at Rafi. At nang kumpirmahin nga nila mismo sa amin ni Erwin na sila na ay masaya po kami para sa kanila. Wala po kaming ibang gusto kundi ang magtagal at maging matagumpay ang kanilang relasyon. Dahil nga po mas madalas nang busy sa isa't isa sina Via at Rafi, which is naiintindihan naman namin ni Erwin, ay kami na lamang pong dalawa ang nagkikita sa tuwing lumalabas ang tropa namin. Sa aming apat, kami na lang po ang single, although pareho na po kaming nagkaroon ng mga karelasyon sa nakaraan. Masasabi ko na hindi naman nagtagal o umubra ang mga yon. Marahil ay hindi rin ukol. Habang pinagkukwentuhan namin ang tungkol sa mga naging failed relationship namin ni Erwin, doon ko po siya lalong na-appreciate. Alam ko na magaganda ang mga mata niya, pero noon ko lang natitigan na mahaba rin pala ang mga pilik mata niya. Maging ang dimple niya sa kanyang pisngi, napakalalim pala noon, dahilan para kagiliwan ko ito sa tuwing nakikita ko, Papadudot. Agi rin sa isip ko. Ikaw ba? Katulad mo, matagal na rin since pumasok ako sa isang relasyon. Pero matapos na hindi mag-work nun, doon ako tumigil. I mean, hindi na ako masyadong nag-focus sa bagay na yon dahil mas inuna ko na ang career ko. Kaya lang matapos umamin sina Via at Rafi na sila na, na-realize ko na parang, alam mo yun, wala namang masama if susubukan ko ulit makipag-date. Maniwala ka sa hindi, ganyan eksakto yung nararamdaman ko. Hindi ko naman pinangarap na tumandang binata. Siyempre, katulad ng karamihan, gusto ko rin naman na magkaroon ng sariling pamilya. Pareho tayo. Kaya nga naisip ko, Lily, bakit hindi na lang natin subukan? Ano ka mo? Lily, to be brutally honest with you, I like you. I like you a lot. Pero wala eh. Pareho kaming torpe ni Rafi. Kaya nga nung maging sila ni Via, medyo kahit papano, nagkaroon ako ng lakas ng loob na isipin na baka pwede ko nang aminin sa'yo yung nararamdaman ko. Total, pareho naman tayong single. Pareho rin natin na gusto ulit masubukan na makipag-date. Kaya bakit hindi na lang natin umpisahan? Tayong dalawa, ikaw at ako. Kung hindi man mag-work, sayang, pero walang kaso yun.
At least, nasubukan natin. Wala tayong what if. Di ba? Ano sa palagay mo? Ito na nga, oh. Iti-text ko na yung dalawa na magdo-double date tayo sa beach sa katapusan. Yun! Yan ang gusto ko. Mabilis ka usap. Papa Dudut, hindi ko na po patatagalin pa pero naging kami rin po ni Erwin. At pagkalipas lang ng 1 taon ay nag-propose na po siya sa akin. Tandang-tanda po naming dalawa kung gaano nagmaktol na parabang bata si Via dahil naunahan pa namin silang ma-engage. Pero that time ay may surprise proposal na rin talagang inilatag si Rafi para sa birthday niya at oo, double wedding nga po ang nangyari. Walang paglagyan ng kasiyahan na nadarama ko sapagkat nahanap ko kay Erwin ang lalaking noong araw ay pinapangarap ko lamang. At alam ko at ramdam ko na ganon din siya sa akin. Sa kasalukuyan ay may isa na po kaming anak na babae ni Erwin at pinagbubuntis naman ni Via ang second baby nila ni Rafi. Nasa Rizal pa rin po kaming mag-asawa samantalang nasa Cavite naman ang dalawa naming tropa. Pero hindi po naging hadlang ang ilang kilometro naming pagitan para mag-reunite kasama mga anak namin lalo na kapag naging maayos na ang sitwasyon since nasa pandemic pa tayo. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang storya namin ng mga tropa ko. Sana kahit papaano ay nakapagdulot po kami ng inspirasyon, saya at aral sa ating mga kapuso at mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lily. Salamat po. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.